Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli para po magkomento pong muli sa inyo. Si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin itong balita mga katambay. Dahil ngayon po, panahon na po at talagang nag-uumpisa na po ang mga politiko sa ating bansa. Lalo na, siyempre po, umpisa na po ng mga piling para po sa kanilang mga posisyon na hinahangad para po sa sinasabing maglilingkod daw po sa atin mga katambay. At tayo ang boss ngayon. Pero ito nakakalungkot mga katambay. Meron po ngayon na gustong maglingkod sa atin. Sa ating po mga Pilipino mga katambay. Gustong maglingkod. Sa kabila ng ito po ay mga may kaso at talagang may sangkot po ito sa mga illegal na droga mga katambay. Mga sangkot sa illegal na droga. Ngayon gustong maglingkod po sa atin. At tatakbo pong muli, mga katambay. At lalong-lalo na po, yung sikat na sinasabing hirap na hirap daw din po. Dahil 7 taon na nagtago. Pero sa ibang bansa nagtago, mga katambay. Tapos yung isa naman po na kasama po at talagang involved. Ito po si Kerwin Espinosa po, mga katambay. Nakulong po ito. At talagang droga po ang issue rito. At napatay pa nga po, di po ba, yung ama nito? Dahil nga doon sa sinasabing lumaban at naglaban. Dahil nga sa pagiging sangkot sa droga, mga katambay. Ngayon po, pakinggan po natin ang balita. Iba na po talaga ang bagong Pilipinas, mga katambay. Ibang-iba na po sa dating Pangulong Duterte. Ibang-iba na po ngayon, mga katambay. Wala na pong bawal ngayon. Open na po ang bansa natin. Kahit mga involved, di umano sa drug, sa droga, mga drug lord, di umano, ay talagang napakalaya po, napakalaya. Pwedeng tumakbo. Ito po mga tambay, pakinggan po natin. Muling tatakbong alkalde ng Iloilo City ang nadawit noon sa narco list ng Duterte administration na si Jed Mabilog. Pati ang umunoy drug lord na si Kevin Espinosa, naghain na rin ng kandidatura sa pagka-mayor sa Albuera, Leyte. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kasama ang kanyang mga kaalyado, nagtungo kanina sa tanggapan ng COMELEC ang umunoy drug lord na si Kevin Espinosa para maghain ng kanyang kandidatura sa pagka-alkalde ng Albuera, Leyte. Sinamahan din siya ng mga taga-suporta mula sa iba't ibang barangay. Anak si Kerry ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa na napatay sa loob ng kulungan noong 2016. Idinawit noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mag-amang Espinosa sa iligal na droga sa Eastern Visayas. Nakasuhan noon si Kerwin dahil sa illegal drug trade pero naabsuelto. May kinakaharap pa siyang kaso kaugnay sa money laundering. At nitong Mayo, ipinag-utos naman ng Court of Appeals na muling buksan ang kaso ni Espinosa kaugnay ng illegal possession of dangerous drugs and firearms. Sa Iloilo City naman, susubukan muling tumakbong alkalde si dating Mayor Jed Patrick Mabilog. Posible niya makalaban si Mayor Jerry Treñas. Si Mabilog ang kasama rin noon sa narco list ni dating Pangulong Duterte. Kasama siya sa mga iniimbestigahan ngayon ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa madugong war on drugs. Nagbabalita mula sa frontline. Grabe na po ang bansa natin mga tambay, no? Malayang-malaya na po. Mga sangkot, may mga kaso sa droga, mga katambay. Pero politiko. Kaya nga po, tama po yung sabi ni dating Pangulong Duterte. Talagang gamit na gamit po. At talagang napasok na po ng narco politics lalo po sa involved sa droga ang ating bansa. Dahil di umano, pati po mga politiko ay talagang sangkot, mga katambay, di umano sa mga gumagawa po ng mga illegal katulad po ng droga. Katulad po nito, no? Si Erwin, si Kerwin Espinosa at si Jeff Mabilog, mga katambay, na mga kasama po sa narco list ng dating Pangulong Duterte. At ito po, si Kerwin ay nakulong po ito. Di mo ba? At talagang marami po itong ebidensya at nagpatotoo talagang siya mismo. Naaalala po natin, siya mismo nagsasabi. Di ba? Na talagang ginawa po nilang pinagkakitaan ang droga, mga katambay.
Excuse me po. Tapos ngayon, tatakbo, politiko, mga katambay, grabe, no? Grabe na sa ating bansa. Open na po lahat. Nakakalungkot lang. Halos lahat po na involved sa droga sa ating bansa nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, naging malaya na. Nakalaya na. Ngayon, kakandidato pa. Di ba? Meron pang isa. Di ba? Si dating Senadora Laila de Lima. Ngayon, kumakandidato rin. Party list. Nakalaya na rin. Mga sangkot sa droga di umano. Di po ba? At marami pang iba. Tapos ito, yung isa daw na nagtago ng hindi bababa sa 7 taon o 6 na taon. Si Jeff Mabilog, mga katambay. Ngayon, nagbalik ng Pilipinas. Naging testigo pa ito. Ginagawa sa ginagawa po ng institusyon ng Kamara. Yung Quad Committee para po idiin na ang dating Pangulong Duterte talagang masamang presidente at talagang mamamatay tao di umano. Nakakalungkot lang po mga katambay. Ganito na po ba nangyayari sa ating bansa? Laganap at nagbumabalik na naman ang mga sangkot di umano sa droga. Tapos may problema na nga ng malaki sa droga ang bansa. Nagbabalikan na naman ng napakalalaking bulto-bultong droga sa ating bansa. Napakararami naman nakakapasok, mga illegal. Kasama nga napakaisa pang problema ng bansa, krimen. Lumalaganap na naman ang krimen sa ating bansa. Dahil nga ito pa rin, droga. Tapos ngayon mababalitaan mo, ganito na kaluwag ang ating bansa. Napakaluwag na ng ating bansa, mga katambay. Sa bagay, talagang makikita mo yung kaluwagan. Meron nga isa, convicted na Convicted ng child abuse. Nanunungkulan pa sa Kamara, mga katambay. Ni hindi man lang patawa na suspension. Di mo ba? Diretso pa rin ang batikos, banat sa mga Duterte, mga katambay. At gusto pang i-impeach ang Vice President Sara Duterte na only in the Philippines, mga katambay. Ngayon, mababalitaan natin dahil kampanyahan na naman. Magkakaroon na naman ng mga power kung mananalo itong mga ito. May power na naman sa gobyerno. Magagawa na naman nila mga gusto nila. Di po ba? Sa mga kani-kanilang probinsya. Nakakalungkot, ano? Parang kailan lang naglilinis tayo ng droga sa ating bansa ng 6 na taon. Pero pagpasok ng bagong Pilipinas, nagbalikan lahat sila. At matatapang pa, mga katambay. Matatapang pa para pang mga hari ang mga ito. Yung mga ordinaryong tao ngayon ang takot. Natatakot ngayon ng mga ordinaryong tao sa kanila. Di po ba? Napaka-spoiled. Nagiging spoiled po yata, mga katambay. Ibang klase na po. Saan kaya patutungo ang ating bansa? Laganap ang droga, krimen, tapos yung mga sangkot di umano sa droga, bumabalik na naman para magkaroon ng power na naman. Ibang klase. Nasayang, napakalaking sayang at panghihinayang ang mga Pilipino. Yung nasimulan na pagbabago, sana'y nagtuloy-tuloy. Napakaganda na sana. Napakalaki sana na kabawasan na ng droga sa ating bansa, lalo sa mga gumagamit. At ang krimen, halos ay ang laki na ng bawas. Pero ngayon, halos na doble, naging triple pa yata ngayon nung pumasok ang bagong Pilipinas yata, mga katambay. Nakakalungkot. Hayan pa, may problema pa tayo sa mga kaliwang grupo. Sama-sama na ang ating talagang pasanin problema. May problema na tayo sa ating kabuhayan, napakataas ng mga bilihin, kawalan ng mga trabaho. Tapos, ito pa, pati ang ating seguridad ngayon ay nagdidelikado na, mga katambay. Nagdidelikado na ang mga seguridad natin sa ating mga tahanan at ating mga karsada at lalo sa ating mga barangay. Hirap na naman tayo. May takot na naman tayo sa ating puso. Lalo sa ating mga anak na kababaihan. May takot na naman tayong mga magulang na baka sila'y pagka ginagabi at umuuwi, lalo mag-isa, nahandyan na ang problema dahil talamak na naman. Katulad nito, yung involved sa droga.
Dahil pati mga sangkot di umano, malayang malaya, na kailangan po ay sila ay kala mong kilinis-linis ang tingin nila sa sarili nila. At talagang tinatangkilik pa ng kanilang mga kababayan, mga katambay. Ibang klase na po. Ibang klase na po talaga yata ang kasamaan sa ating bansa. Mga katambay, hindi na marunong tumingin ng mabuti. Wala na po bang ibang politiko? Pati ba di umano mga sangkot o nasangkot sa droga? Sila na lang ba ulit? Wala na bang ibang matino na po pwede maglingkod sa inyong mga bayan, sa inyong syudad? Sila. Nakakalungkot lang po. At pinag-uubra po ng bagong Pilipinas. Ibang klase. Talagang mamimiss po natin talaga. Nakakamiss ang isang Duterte na nagdaan po sa ating bansa, mga katambay. Nagkaroon po tayo ng kapayapaan ng 6 na taon. Yung mga normal na tao katulad natin, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nakakatulog tayo ng mapayapa. Ang mga anak natin, hindi tayo masyadong nag-aalala. Dahil nga doon sa sinasabing nakatutok ang ating gobyerno sa mga masasamang gawain ng mga kababayan natin nalilis ng landas. Di ba? Nagkaroon sila ng takot noong mga panahon na yon. At marami nagbagong buhay. Di ba? Pero ngayon, sa tingin nyo po, marami nagbabagong buhay ngayon, mga katambay? Sa tingin nyo? Marami bang nagbabagong buhay na nagdodroga? Yung mga addicted sa drugs? Sa tingin nyo, nagbabagong buhay? At sa tingin nyo rin ba, may takot sila ngayon? Takot ba sila ngayon sa bagong Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas natin? Takot ba ito? May takot ba sila ngayon? Sa tingin ni Kamanong, wala. Dahil mismo ang Pangulo ay may issue tungkol sa droga. Di ba? Pinagbibintangan siya. May mga ebidensyang hawak daw po. Di umano. Si Cathy Binag, saka si Jonathan Morales, mismong Pangulo. Mga katambay, napakarami daw ebidensya at napakaraming hawak na USB ang Miss Cathy Binag dito po sa sinasabi niya involved ang Pangulo lalo sa pagdodroga. Mga katambay, nakakalungkot lang. Kaya siguro, di umano, malayang malaya yung mga nagdodroga dahil di umano, pati Pangulo involved sa droga. Kaya siguro, malayang malaya ngayon lahat sila. Malayang malaya rin kumandidato. Mga katambay, maging matalino po sana. Maging matalino na po sana tayo mga Pilipino, lalo po yung mga nasasakupan po nito. Pag ito po yung nakabalik sa kapangyarihan, good luck na lang po, mga katambay. Good luck na lang sa inyo. Ginusto nyo yan. Ginusto nyo maging makabalik silang muli. Napakahirap baguhin. Lalo yan, droga. Sinasabi nila, easy money raw po yan, mga katambay. Napakadali raw po pagkakitaan yan. Lalo ang droga. Lalo sa Pilipinas, dumadami na naman ang gumagamit. Marami na naman, mabebenta na naman sila, di umano. At marami na naman maluluko at mabubuang at magiging zombie sa ating bansa. Ang kawawa, tayong mga normal na Pilipino. Tayo ang kawawa. Tayo magkakaproblema riyan. Pero yung mga mayayaman, mga politiko natin, hindi magkakaproblema yan. Sagana yan. Lalo sa seguridad. Mga nakatira yan sa mga exclusive. Napakagagandang mga subdivision na mga gated, mga katambay. Na wala man lang squatter sa lugar nila. Kaya wala silang problema. Hindi nila nakakahalubilo ang mga durugista sa ating mga barangay. Dahil sila exclusive sila, mga katambay. Kiyayaman nila. Kaya wala silang pakialam sa atin na nakatira tayo sa mga malilit na barangay na kasama natin ang mga addictus. Mga katambay, nakakalungkot lang, mababalitaan mo. Nagbabalikan sa bagong Pilipinas. Marami pa yan, mga katambay. Marami pa yan na babalik na mga narco-politics, mga katambay. Lalo ito. Mga nakulong na, biglang nakalaya. Nung mapalitan lang ang administrasyon, nakalaya silang lahat, mga katambay. Napalitan lang si dating Pangulong Duterte, nakalaya silang lahat. Ngayon, kukuha na naman ang power. Nako,
Ano po masasabi nyo rito mga katambay sa nangyayari po sa ating bansa? Nagtataas ang mga gastusin, may dagdag VAT, tapos pag pupunta tayo ng airport, 3 doble ang parking fee, napakamahal na bigas, napakamahal na bilihin, napakamahal na kuryente, napakamahal na tubig, at napakamahal, lahat na mahal, mga katambay. Ito, tapos nagbabalikan pa ang mga sangkot di umano sa mga droga. Nakakalungkot po. Ay nako, bayan kong sinilangan. Ano na nangyayari sa atin? Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po mga katambay sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Muli po mga katambay, ingatan nawa sa muli. Bye-bye.